Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 19, 2026 at pag-usapan po natin ito pong balita na ang ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ito pong si Mayor Leni Robredo ay nakatakda pong magkita sa Sabado. Pero ito po ba ay tungkol sa politika? Ang malinaw po na tugon dyan ng Malacanang ay hindi po. Pero marami pong mga nagsasabi na baka ito po ay bahagi na ng optics sa paparating po na halalan sa 2028. Kasi kung inyo pong matatandaan, pinangunahan ngayon ito pong si Sara Duterte ang anunsyo ng kanyang pagtakbo sa pagka-presidente para po sa taong iyon. Malinaw po na tuloy na ang pagtakbo nitong si Sara Duterte, pero bukod pa doon, mukhang meron po siyang babala sa mga mambabatas. Lahat po yan tatalakayin natin mamaya, pero unahin po natin ito pong balita na si Pangulong Bongbong Marcos at si Leni Robredo ay nakatakdang magkita. Sabi po dito sa balita mula po sa balita.mb.com, totoo po na bibisita Palasyo kinumpirma na makikita sina PBBM at saka si Robredo. Magkikita sa darating na weekend sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Vice Presidente Leni Robredo kaugnay ng pagpapatupad ng Oplan kontra baha sa Naga City. Sa press briefing nitong Huwebes, Pebrero 19, 2026, sinabi ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro na ang pagbisita, ito lang, bakit mayroong, yan, alisin natin yung tumutunog, na ang pagbisita ng Pangulo ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan para sa flood mitigation measures. Yung Oplan kontra baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal at estero sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng Pangulo at totoo po na bibisiti po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City, Ani Castro. Kasalukuyang alkalde ng Naga City si Robredo, ayon pa kay Castro, nakatakdang maganap ang pagbisita sa darating na Pebrero 21, Sabado. Pakinggan po natin mismo yung pahayag ng ating Palace Press Officer kaugnay po niyan. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos. Can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news, yung Oplan kontra baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na impormasyon. Dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. One last po. Possible po kayo na mapag-usapan ang possible alliance or plans for 2028 elections because some analysts are floating the name of former VP Leni as a strong candidate against Vice President Sara in the 2028 elections. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi para tayo mag-announce na kayo tatakbo o hindi. Napakaaga para mamulitika. Ang dami pong dapat na ayusin sa bansa natin. Maraming dapat na ayusin na interes ng ating mga kababayan. So, masyadong maaga ang pag-usapan kung sinong tatakbo sa 2028. Tama, ano?
Pero siyempre dahil malilikot po ang isipan ng mga reporter, even yung suot po ni Undersecretary Claire Castro dito po sa press conference na ito ay natanong pa. Nakasuot daw po siya ng kulay pink. At alam naman po natin, mayaan po ang kulay ng kampo nitong si dating Vice President ngayon, Mayor Leni Robredo. No? Kaya nga meron po silang nabuong salitang kakamping. Pero lahat po yan, sabi ni Undersecretary Claire Castro, ay wala pong kaugnayan. Ang kanyang suot ay wala pong kaugnayan sa politika. Pero dito mga tol, hindi maikakaila na ang katotohanan, papalapit na po ang 2028. Siyempre, hindi naman po sasabihin ni Undersecretary Claire Castro yung mga bagay na wala pa po siyang impormasyon. Kaya nga ang sinabi niya po, yan ang abangan po natin. Ang tiyak lamang siya, opisyal ang magiging pagkikita ng dalawa sa Sabado. Pero once that official meeting ay mangyari na, there are many possibilities, especially sa sitwasyon po natin sa kasalukuyan, na ito pong si Sara Duterte, ang kasalukuyang vice-presidente, ay napakaaga na pong nag-anunsyo ng kanyang kandidatura para sa darating po na 2028 presidential election. Kung nagagawa ngayon ni Sara Duterte na magprepara ng napakaaga, possibly, ang kanyang mga makakalaban sa politika ay magpe-prepara na rin. In fact, hindi pa nga ginagawa yan nito pong si Sara Duterte. Kung matatandaan po ninyo, nagpapahayag na po dito. Ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi si Antonio Trillanes, naniniwala po siya na ang maagang paghahanda para sa parating na halalan ay makakatulong para po sa kanilang tagumpay. Yan daw po ang kanyang natutunan sa kanilang naging karanasan noong 2022, which is correct naman, no? Kasi yun po talaga ang nangyari. Ang pagkandidato ni Leni Robredo noong 2022 ay medyo late na. Yung kanyang preparasyon, late na. Kaya nakapagbigay po yan ng advantage para po sa atin na manalo nung nakaraang halalan, bukod sa paniniwala natin na tayo talaga ay mas marami sa mga kakamping. Pasensya na kayo kasi kanya-kanya lang naman pong paniniwala yan eh. Pero sinasabi ko lamang po ang mga bagay po na ito ngayon dahil yun po yung nakita kong mga pangyayari at obserbasyon na rin ni dating Senador Trillanes. Kaya kung meron mang dapat na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, lalong-lalo na sa tinatawag na lehitimong oposisyon, as early as now, dapat piniframe na nila yung kanilang posisyon for presidential election. No? At sa parte ng administrasyon ngayon, to be honest with you, wala pa po akong nakikitang matatag na kandidato para po sa ating administrasyon. Marami pong mga lumulutang na pangalan katulad po ng ating kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Madam Irene Marcos. Marami na pong mga kapwa ko vlogger ang nagsusulong para po sa kandidatura niya. Kinukumbinse ang ating mga manunood, ang kanilang mga manunood, higit sa lahat, ang kapatid ng ating Pangulo na kumandidato, pumalaot sa politika sa 2028. Pero tahimik po si Miss Irene Marcos at wala pong reaksyon sa bagay po na yan. Lumulutang din po yung balita na tambalang Dizon at Remulla, no? Or vice versa. May mga ilang vlogger po kasi na sumusuporta sa dalawang personalidad, ang Secretary of Interior and Local Government and Secretary of Public Works and Highway, na kumandidato bilang magkatambal sa 2028. Pero yan po ay mga kagustuhan pa lamang ng mga vloggers, no? Wala pa po talagang partikular na sinasabi on that regard. Ito nga pong si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw nga po yung mensahe ni Undersecretary Claire Castro na sa ngayon hindi po pinag-uusapan sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang politika sa 2028.
nakasentro po ngayon ang kanyang atensyon kung paano po makapagbibigay ng maayos na serbisyo para sa ating mga kababayang Pilipino at kung paano mapapaganda ang kalagayan po ng Pilipinas. At doon humahanga ako kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat pagsiservisyo po talaga ang kanyang nilalayon. Sa isang interview kay Undersecretary Claire Castro, napakinggan ko na sinabi niya na ang politiko, dalawang uri eh. Meron pong politiko na mahilig mamulitika. Ang set nito sa kanyang isipan ay lagi parating ang halalan at doon manalo. Yung isang politiko na mabuti, ito po yung politiko na ang tinitingnan, hindi po yung politika niya, kung hindi yung kapakanan ng susunod na henerasyon. At doon nakikita ko si Pangulong Bongbong Marcos na henerasyon po na susunod ang kanyang tinitingnan kung bakit hindi po siya ngayon namumulitika bagkos nagtatrabaho. Ano? Ngayon, balik po tayo sa lehitimong oposisyon. Meron pong mga kilalang pangalan na lumilitaw po dyan. Dalawa lang naman po sila eh. Oy, I'm sorry. Nagiging 3 na ngayon. No? Before, 2 lamang. Si Mayor Leni Robredo at Senator Risa Ontiveros. And lately, lumulutang na po ngayon ang pangalan ni Senator Bam Aquino. No, bali 3 na ang pwede pong pagpilian ng mga pinklawan, mga pink at mga dilaw, no? Yung kay Leni Robredo, maliwanag po ang posisyon ni Mayor Leni Robredo eh. Nawala na po sa kanyang isipan na tumakbo pa sa pagka-pangulo. In fact, gusto niya na lamang manilbihan sa Naga, sa kanyang mga kababayan. Pero lahat po yan pwedeng magbago eh. No, lalo ngayon ang mga kakamping talagang lumalakas ang panawagan sa kanya na pamunuan ang pink movement. Pero siyempre hindi rin mawawala diyan ito namang isinusulong nito pong si Senator Trillanes. Ito pong si Senator Risa Ontiveros. Nakamakailan nagpahayag na din po ng kanyang kahandaan sa pagtakbo sa pagkapangulo. Pero ang sinasabi ni Risa Ontiveros ay dapat meron lamang isa sa kanila na tatakbo. Meaning, siguro kung siya ang mapipili, pamumunuan niya, pero kung hindi siya mapili, willing siyang suportahan ng mga kasama niya sa pinklawan. Ito namang si Senator Bam Aquino, so far tahimik po ito. Kaso lang yung kanyang mga action lately, mukhang nagbibigay po ng katanungan sa ilang pong mga kakamping at mga dilaw. Nagpahayag po kasi itong si Bam Aquino ng ideally daw dito dapat nililitis ang mga kaso ng extrajudicial killings. Which is hindi po nagustuhan ito ng maraming kakamping at mga dilaw, pero marami din namang sumusuporta sa kanya. Ngayon, ang sinasabi ng ilan doon, ng mga kritiko niya, lalong-lalo na ang very vocal sa kanya na si dating Senador Antonio Trillanes, ay parang ito po ay pamamangka sa dalawang ilog. No? Gusto niyang aluin, kumbinsihin din ang mga Duterte supporters, which is nangyari sa katauhan nito pong si Senador Robin Padilla. Sa post ni Senator Robin Padilla, mga tol, malinaw po ang kanyang pagsaludo dito po kay Senator Bam Aquino. No? Ibig sabihin, bilang DDS, kinikilala nitong si Robin Padilla ang naging pahayag ni Bam Aquino. At ito nga po yung kanyang particular na mensahe. Binabanatan daw si Senator Bam Aquino ng mga kakampi niya dahil ayaw niya magpasakop sa mga dayuhan. My goodness, sa amin saludo kami sa iyo. No? Hindi ginamit ni Senator Robin Padilla ang salitang sa akin, kung hindi sa amin. Ibig sabihin, may mga ibang DDS na pabor para po dito kay Bam Aquino. Kaya baka lumitaw din po ang posibilidad na hindi lamang Sara Amy Marcos ang maging tambalan sa 2028 or Sara Marcoleta ang maging tambalan, kung hindi Sara at Bam Aquino ang pwedeng maging tambalan. Kaso lang,
mukhang hindi po yan matatanggap ng mga dilaw at mga pink kung makikipagtambalan po siya dito po kay Sara Duterte. Pero who knows? Alam naman po natin na in politics, wala pong permanent friend, wala din pong permanent enemy. Lagi pong permanent interest ang kadalasang nakikita ng mga politiko. Ngayon, ito naman pong si Senador Trillanes, talagang medyo hindi niya po gusto yung mga ganyang situation, ano? Kasi tiyak po siya sa kanyang advokasya na mapanagot ang mga nasa likod po ng extrajudicial killings katulad po nitong si Rodrigo Duterte. In fact, siya po at ang ilang mga personalidad kasama ng mga pamilya po ng mga biktima ang nag-initiate ng action sa International Criminal Court noong 2017 para po kasuhan ng crimes against humanity ito pong si Rodrigo Duterte. Kaya nasaktan talaga ito pong si Trillanes at karamihan din po ng mga nagrarally behind the family ng mga victim nito pong extrajudicial killing. In particular, ito po yung naging pahayag ni Trillanes kahapon. Sabi niya po dito, last year binash ako ng mga supporters ni Senator Bam at BP Leni nung na-mention ko sa interview with Christian Esguerra na sinabi nila sa akin na kung mananalo si BP Leni as president, ay di niya ibibigay si Digong sa dahig. Ngayon, napatunayan na nagsasabi ako ng totoo dahil galing na mismo kay Senator Bam. This is personal to us. Na mga nag-file ng kaso, nag-alaga ng mga testigo at nangalap ng mga ebidensya para lang makamit ang hustisya at di na maibigay dito sa Pilipinas. Kahit gaano mo pa paikutin. 9 na taon ang inantay ng mga pamilya ng mga biktima habang ang mga nagbibida-bida ngayon na may malasakit sa mga biktima ay wala namang na may malasakit kuno sa mga biktima ay wala namang ginawa nung kasagsagan ng EJK. Para maliwanag, Senator Bam, kung talagang naniniwala kang dapat dito litisin ang mga EJK cases, kinasuhan mo ba sa local courts si Digong at iba pang co-perpetrators ng mga panahong iyon? Sa mga hihirit naman na ideally, ang sinabi mo, maliwanag doon sa sinabi nyo sa akin nung campaign noong 2022 na hindi nyo ipapadala si Digong sa dahig kahit may ICC warrant of arrest. Besides, alam rin naman natin na ang justice system dito ay far from ideal, lalo na sa mga makapangyarihan. So para saan pa ang statement mo? Papogi lang sa mga DDS at the expense ng mga nagsakripisyo? That's so insensitive and so unfair. Yan po yung malinaw na pahayag ni Antonio Trillanes dito po kay Senator Bam Aquino. At ito mga tol, nakikita ko ngayon itong magiging balakid para po sa pagkakaisa ng mga kakamping for now, no? At ng mga dilaw for now. Pero lahat po yan pwede namang maayos. Maliban na lamang kung ito pong si Senator Bam Aquino ay namamangka sa dalawang ilog. At hindi ko naman nakikita po yun kay Mayor Leni Robredo. I believe, kahit sinabi noon ni Mayor Leni Robredo na magkaibigan sila ni Sara Duterte, hindi ko nakikita kay Leni Robredo na makikipagtambalan po ito kay Sara Duterte. No? Pero itong si Bam Aquino, possibly. Ngayon, ano ang mangyayari sa kanila? Hindi natin alam. Ganon din naman ang mangyayari sa administrasyon, hindi po natin alam. Ito naman, sinasabi ko, base po sa mga nakikita natin. Ako, kung tutuusin, wala akong pakialam sa 2028 na eh. No? Makakapagtapos na ng pag-aaral ang aking panganay sa kolehiyo and hopefully kayanin ko na mapag-aral siya ng medisina. Kaya mas po-focus talaga ako sa pamilya ko. Pero sa ngayon, ang focus ko talaga, suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung si Pangulong Bongbong Marcos ay mananawagan na mag-rally tayo sa isang kandidato, yan po ang aking susuportahan talaga. No? I see to it na with the exceptions, sa bagay, di naman mangyayaring kakampi na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Walang hiya kung ano-ano pinagagawa ng mga ito sa kanya. Kung kakampi pa siya, napakalaking kalokohan po nun. Napakakawalang hiyaan ang mga pinagagawa ng mga Duterte at supporter sa kanya. Kaya naniniwala ako na kung meron mang kakampihan si Pangulo, either sa gobyerno mismong ito sa kanyang administrasyon o kaya sa lehitimong oposisyon. And that possibly isa
si Leni Robredo or even ito pong si Risa Ontiveros. Who knows? Di natin alam yan. Ngayon, punta po tayo sa announcement nito pong si Sara Duterte. Basically, ito pong ginagawa ni Sara Duterte na tinanggal ang kanyang logo sa likod na Vice Presidente. Ang suot ay naka-black at talagang ang background ay parang napakadalamang. Ito po ay parang pagdedeklara na po ng giyera. No? Kumbaga, last stand po ito nitong si Sara Duterte. No? Sabi po ng political pundit or political heckler, pero magaling din po itong political analyst, kani-kanina lamang nanonood po ako sa programa ni Richard Daydarian kung saan doon po siya guest, si Ronald Llamas, ang aking tinutukoy, do or die, ito para kay Sara Duterte. No? It is do or die. Bakit niya inanunsyo ng ganito kaaga? Kasi calculated move daw po ito. Which is, I believe, ganun talaga. Calculated move in a sense na siya po ay kumakaharap sa 4 na impeachment complaint. At hindi maikakaila na noong nakaraang taon na impeach po siya ng House of Representatives sa bilang po na 225 at nadagdagan pa po ito, 215 at nadagdagan pa po ito ng 25 na mga signatures, a total of 240 signatures ang pumayag na ma-impeach sa House of Representatives itong si Sara Duterte. Salamat na lamang para kay Sara Duterte dahil ang nakaupong Senate President noon ay tinulugan ang nararapat forthwith hearing. No? Hindi po siya nag-forthwith para dinggin ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yun po ay si dating Senate President Chis Escudero. At kung nangyari noon na kinakitaan po ng sufficiency in substance ang impeachment complaint kay Sara Duterte, naniniwala ako na makakakuha pa rin ito ng at least 106 votes. Kapag natapos po ang formal na deliberasyon diyan po sa House of Representatives Committee on Justice sa mga reklamong impeachment complaint kay Sara Duterte na ipinail po noong February 2 ng 2 grupo. At ang 2 grupo po na ito ay inendorso ng Makabayan Black at saka ng Akbayan Party List. Kasama din po doon ang mamamayang liberal. Noong February 9 sa pangunguna ni Atty. Ligutan, inendorso naman po ito ng mamamayang liberal, siyempre si Congresswoman Leila de Lima. And yesterday, kasabay ng anunsyo nitong si Sara Duterte, ang ika-4 na complaint sa pangunguna naman po ni Atty. Nathaniel Cabrera, na inanunsyo naman po ni na Congressman Paulo Ortega at Congressman Bienvenido Abante Jr. 4 na impeachment complaint na pasok po sa 10 session days sapagkat ayon po sa pagbibilang ng mga kongresista katulad ni Congressman Chua, magtatapos po ang 10 session days sa March 2 kung hindi po nagkakamali, no? O yung calendar days po na tinatawag nila. Anong petsa pa lamang po ngayon, February 19. Kaya inaasahan po natin na by next week, tatalakayin na po yan sa Committee on Justice at tutukuhin na kung meron po itong sufficiency in form at sufficiency in substance, and thereafter, bibigyan ng pagkakataon kung matukoy na merong sufficiency in substance, bibigyan ng pagkakataon ang kampo ni Sara Duterte na sagutin po ang mga alegasyon laban po sa kanya, kasama na rin siyempre yung pagpepresenta ng mga initial evidence ng mga nagrereklamo po kay Sara Duterte. And this is very obvious. Hindi po maikakaila na ang unang batayan ng impeachment complaint kay Sara Duterte ay napakalakas. Hindi po maaaring hindi ito kakitaan ng sufficiency in substance. Bakit po? Dahil ang ginawa po ni Sara Duterte ay maliwanag pa sa sikat po ng araw. Ang kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, asawa po nito at dating Speaker Martin Romualdez, ay ginawa po niya live streaming at naka-records na po ito sa lahat ng mga social media accounts, no? O platforms sa YouTube, Facebook, TikTok at iba pa. Kaya doon pa lamang naniniwala ang mga proponent ng impeachment complaint laban kay Sara na meron talagang sapat na basihan laban sa kanya.
Kasama rin po dyan ang di umano'y paglustay ng confidential funds, ang bribery o panunuhol, at yung mga ill-gotten wealth di umano ni Sara Duterte, including the pattern of behavior na hindi po siya fit to hold public office as Vice President dahil nga po sa kanyang mga propensity or mga negative tendencies. I should say, pagiging morbid thinking nito pong si Sara Duterte. Lagi po ang isip nito ay parang pumatay, manakit ng tao. Ano? Ngayon, alam na alam po yan, ayon po sa ilang mga political analyst, nito daw pong si Sara Duterte, na ang impeachment complaint laban po sa kanya ay talagang gugulong, no matter what. Kaya, calculated move. Ginawa niya ang anunsyo kahapon para daw po palabasin sa harapan ng mga supporter niya at publiko na all this impeachment complaint against her is part of politics. Ang naratibo, hindi, kaya lang nila ako sinasampahan ng impeachment kasi pinupolitika nila ako. Ito nga, tatakbo ko sa pagkapangulo, kaya i-impeach nila ako para mapigilan nila akong tumakbo sa pagkapangulo. Siyempre, yung mga Duterte supporter, naniniwala po dyan. Pero tayo hindi po naniniwala. Dahil kahit hindi po siya tumakbo o tumakbo sa pagkapangulo, nakita naman po natin ang mga basihan na dapat po siya ma-impeach bilang vice-presidente. Pangalawa, ito daw po ay maagang pagseset ng kanyang base, yung mass base kung tawagin, no? Yung mga Duterte supporter na, I should say, tanga, na kahit napaka-glaring na ng evidence, Duterte pa rin kami, solid pa rin kami. Kinakalibrate na daw po ni Sara Duterte yung movement ng mga yan para po mag-rally behind her. No, na ngayon pa lamang, ibigay na nila ang kanilang solidong suporta, palakasin ang public image lalo nitong si Sara Duterte, partikular yung kanyang kandidatura sa darating na halalan. Kasi sa paniniwala po ng mga Duterte supporter at pati daw po itong si Sara, nasa 30% sila, no, more or less. Ngunit hindi na po yan tumataas eh. Kumbaga, plato na. Nandun na lamang sila sa level na yon, wala na pong dumadagdag, kaya ngayon pa lamang dapat i-organize na nila, magkaroon na ng pagkilos para makasagap po sila ng mga karagdagang suporta mula sa mga nasa neutral na posisyon sa kasalukuyan. Kaya very calculated talaga. And lastly, ito na po yung talagang nakikita ko din dito. Ito po ay pagbabanta sa mga mambabatas. Na ito na ako, nag-anunsyo na ako ng kandidatura ko sa pagkapangulo, whether you are with me or against me. At hindi ko kayo kalilimutan. Kapag kayo'y pumirma laban sa akin, hindi ko kayo kakalimutan and you will pay a price once na maging presidente ako. And ganun din naman. Kung kayo'y susuporta sa akin, hindi ko rin kayo kakalimutan sa darating na 2028 kapag ako'y presidente na. In short mga tol, ito po ay parang panghaharas sa mga mambabatas na hindi niya physically ginagawa kung hindi sa pamamagitan lamang ng kanyang statement. At nasa mga mambabatas na ito kung sila po ay magpapatakot dito. Ano? Ang mga kongresista, maaaring meron po diyang matakot at isipin ang kanilang hinaharap. Pero ako, malakas na naniniwala ako na kahit ganito ang estilo ni Sara Duterte, sapat pa rin na makakakuha ng 106 votes para po siya i-impeach diyan po sa House of Representatives. Sa parte ng mga senador, parang ito ay pangangapanan ni Sara Duterte, di umano. Ito naman ay observation ni Ronald Llamas, hindi po ito galing sa akin. Napakinggan ko lang kanina. Sabi ni Ronald Llamas, habang ini-interview siya nitong si Richard Haydarian, pangangapana ito ni Sara Duterte sa mga kakampi niya sa Senado, no? At yung mga nasa parang gitna lamang na baka kinakausap na ito ng mga taga-administrasyon. Kasi ang observation di umano,
Parang bumabagal daw yung sistema ng pagkakaso dito sa mga napapangalanang sangkot sa flood control project anomalies. Isa ba ito sa mga nagiging diskusyon sa pagitan ng administrasyon at saka ng mga mambabatas na pumapanig kay Sara Duterte na nahihila ngayon sa anomalya? Who knows? Hindi ko alam, mga tol. Yan ay observation nitong si Ronald Llamas, pero posible yan. Ngunit kung ang pagbabasihan po natin ay ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan posible. Dahil naniniwala si PBBM na ang lahat ay dapat managot basta balasubas ka. Lahat po yan aantabayanan natin sa hinaharap, mga tol. Lahat naman yan mga analysis lamang sa kasalukuyan. No? Sa huli, ang mananaig pa rin dyan ang mga aksyon nila sa mga susunod na panahon. Kung si Sara Duterte sa tingin niya tama yung kanyang ginawa, ang iba rin po dyan tumitingin na hindi maganda. Kasi para niya raw pong binuksan ang pinto ng Pandora's Box na sa napakaagang pagkakataon inanunsyo niya ang kanyang kandidatura at binibigyan niya ngayon ng pagkakataon na mag-concentrate sa kanya ang kanyang mga kalaban. Maaari daw po na instead na marami siyang makalaban, itong mga makakalaban niya dahil sa kanyang maagang anunsyo ng kandidatura ay magsama-sama against her. At doon maaaring matalo si Sara Duterte. Alam niyo, ito akin po ito paniniwala ko po ito. Ang ipapanalo lang ni Sara Duterte ay ang kawalan po ng pagkakaisa ng mga makakalaban niyang kandidato. Tulad ng nangyari noong 2016. That is the only situation that Sara Duterte could win. Kumandidato si Leni Robredo, kumandidato si Risa Ontiveros, kumandidato ang isang tulpo, kumandidato ang administrasyon sa parte sa pagkatao ni na either Dizon or Remulla, and kumandidato ang iba pa, and then si Sara Duterte. Landslide yan para kay Sara Duterte sa aking paniniwala. Parang nung nangyari noong 2016, kumandidato si Binay, si Miriam, si Grace po, si Mar Rojas. Ano ang nangyari? Na-concentrate ang majority votes kay Rodrigo Duterte. And that could happen also kay Sara Duterte. Pero I believe, malawak ang pangunawa at titingnan ng mga lehitimong oposisyon ang hinaharap. Di ako natatakot na maging presidente si Sara Duterte, to be honest with you. Simple lang naman yan. Pag naging presidente siya, then the Filipinos should support her. Ganun lang yun kung presidente na siya. At yung mga kritiko niya, kung babalikan niya, wala tayong magagawa doon. No? Pero, para sa mga taong katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng mga personalidad na sina Trillanes at iba pa na mga dilaw, lahat po yan babalikan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako bilang vlogger, maliit na tao lang ako. No? Baka yung mga underlings na lang ni Sara Duterte, mga kapwa ko vlogger o yung mga tatanga-tangang Duterte supporters ang bumalik sa akin. I don't care. Wala akong pakialam sa mga tanga na yan. Pero si PBBM, definitely babalikan po ito ni Sara Duterte. Definitely si Risa Ontiveros, babalikan po yan ni Sara Duterte. Si Antonio Trillanes, babalikan yan. Leila de Lima, Chel Jokno, lahat ng mga bumibira kay Sara Duterte, babalikan yan. Ganyan ang mindset ng mga Duterte at ng mga tangang Duterte supporters. Tingin ko, ikukonsidera nila yon. No? Na kapag nanalo si Sara Duterte dahil sa kawalan nila ng pagkakaisa, yari silang lahat. Kaya I believe magkakaroon ng pagkakaisa. Kung nagkaroon ng unity team noong 2022, magkakaroon ng extraordinary unity sa pagitan ng lehitimong oposisyon at ng kasalukuyang administrasyon. That is my fearless forecast dyan, mga tol. And with that, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong nag-hide ng mga tatanga-tangang DDS
sa ating programa ngayon. Hindi na ako nakapag-hide, ano? Yung mga gusto pong mag-moderator, bibigyan ko ng pagkakataon si Wonder Woman. Bigyan natin ng moderator, pagsisipain nyo po. Yung mga tatang-tangang DDS, ayoko po silang makita kung tutusin eh. No? Wala na po akong pag-asa sa mga yan. Hindi ko na po kinakikitaan ng pag-asa ang mga tangang yan, kaya hindi kayo welcome dito. No? Nagtataka lang ako bakit nyo ipinagpipilitan yung mga sarili ninyo. Ang tatangan nyo talaga. Ang mga DDS, mga tanga ito. Hindi ko na tinatawag na DD shit ang mga ito. Simple lang. Basta nanonood kay top 1 ng mga Duterte supporter, mga tanga po yan. At sana pakisipan nyo po ang mga tatanga-tangang Duterte supporter na yan. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.